Palang umaga po sa araw na ito sa inyong lahat habang nagpupunas po kayo ng pawis. Salamat po. Sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay tinipon ng ating dakilang Ama. Sa Kanya pong kalooban, tayong lahat ay naririto sa Kanyang banal na dambana. Amen po ba? At bago ko po ilahad ang ating pong temang pagsasaluhan sa araw na ito, nais ko po muna na anyayahan ang ating minamahal na kapatid upang makapag-alay po ng napakagandang awitin para sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna. Sandali lang po, habang hinihintay po natin, mga minamahal na kapatid, relax niyo po ang inyong sarili. Ihanda po natin ang ating mga sariling katauhan, higit lalo ang ating isip, ang ating puso, sapagkat ito po ang pinagaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal na kapatid, kaya po tayo naririto sa dakong ito upang namnamin po natin ang mga banal na aral at salita mula sa ating Panginoon. Amen? Nawa po, hindi po masayang ang araw na pagtungo nyo rito sa dakong ito, kundi magkaroon pa po ng kabuluhan. Amen? Sana po kung ano man ang marinig sa bawat po mangungusap o magbabahagi ngayon, ay kapulutan nyo po ng aral. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating mahal na kapatid na Nanay Mirna. Purihin ka, Ama. Salamat po sa iyo. Purihin ka't nakilain. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Sa umaga pong ito, wala pong tema. Ano po? Wala po. Kaya po, napakabuti ng Diyos. Parang, kumbaga po, kumbaga hindi ka nakahanda pero sa Diyos lagi kang handa. Meron po akong isang salita na narinig na binitiwan ni Mami Beth. Chico, layunin daw. Kaya kung ano man po ang ating layunin sa ating buhay, lalo tigit sa ating buhay pananampalataya, kulang daw po tayo ng may pagtitiwala sa Diyos. Amen? Walk on. Go lang po tayo na may pagtitiwala sa Diyos na siya ang bahala sa atin. Basta po tayo maging matapat, huwag po tayong matakot. Manalig tayo na kung sa ating pagtahak, tumatahak tayo sa unos, bagyo, o anuman pong mga kalamidad sa ating buhay. Go lang daw po tayo. Nandyan ang Ama, hindi po tayo pababayaan. Mahal na kapatid. Para po sa ating lahat, walk on po. Walk on. Salamat po, Ama. When you walk through the storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of the Lord. Walk on through the wind.
walk on through the rain, though your dreams be tossed and blow. When we walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blow. Walk with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk Salamat po, Ama, sa maganda mong layunin sa aming lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay Myrna, sa napakaganda niyo pong pag-aalay ng awitin sa ating Panginoon. At ngayon naman po, mga minamahal na kapatid ko, nais ko pong ilahad na ang tema pong pinagkaloob po ng ating Panginoon sa araw na ito, ang pagdarasal o ang panalangin. Amen? Madali lamang po, mga minamahal na kapatid. Lahat po tayo nananalangin. Lahat po tayo nagdarasal. Amen? Iba-iba po yung nakapaloob doon sa bawat nating panalangin sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, ang panalangin, meron din po yung tamang kung paano po natin maipadadama sa Panginoon yung sinasamo ng ating damdamin. Ang una po, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya.
Ang ikalawa po, paghingi ng kapatawaran. At ang kahuli-hulihan po ay ang mga kahilingan. Amen? Tama po, mga minamahal na kapatid. Ngayon po, ang panalangin ito ay napakahiwaga po na kumikilos po sa ating buhay. Napakamakapangyarihan po ng panalangin na ito. Amen? Sapagkat ito lamang po ang ating natatanging sandata kapag tayo pinanghihinaan ng loob. Amen? Ito po ang ating lakas. Ito po ang ating katatagan. Ito po ang ating karunungan. Amen po ba? Ito po ang nakapagpapaaliw sa atin. Napakarami pong kapakinabangan ang panalangin. Amen? Lamang, sabi nga po, kung sa kahilingan naman, hindi naman po agad pagdakang nanalangin ka ngayon ay agad-agad po ibibigay ng Diyos. Amen? Hindi po. Kailangan din po natin maghintay at magbata. Kung darating po yung takda na ipagkakalob ng Ama ang ating mga kahilingan, di po ba tayo rin ang magagalak at magigitla na talagang napakahiwaga at makapangyarihan ang panalangin. Amen? Sapagkat kapag bukal sa puso mo ang lahat ng sinasamo mo sa ating Panginoon, malaki po ang epektibo ng panalangin mo sa pagdating ng lahat ng isinamo mo sa ating Panginoon. Amen? At yun po ipagkakalob niya sa iyo ng may takdang panahon. Amen? At ngayon po, gaano na nga po ba o paano naging epektibo sa buhay pananampalataya mo ang iyong mga panalangin? At upang pasimulan po ang bahaginan, nais ko pong tawagin ang aking mahal na kapatid na alagad na kung papaano po na may kapahintulutan po ng banal na Espiritu na sa kanilang dako po ay makapaghayo at makapagmisyon ang ating mahal na Apo Kunching. Tinatawag ko po si kapatid na Beng. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Purihin, purihin, purihin dakilain ng Ama. Yung tema po natin ay panalangin. Sa ating matapat na panalangin, sa ating matapat na pagdulog sa Ama, kalinsabay noon, ay ang paghingi mo ng tawad at pagpapakumbaba na sa Kanya ay humihiling ka at humihingi ng anuman sa isang iglap, ang panalangin na yaon ay ibibigay sa iyo. Katulad nga ng nasambit ng ating mahal na kapatid, may takdang panahon na sa oras na nanalangin ka at pinanaligan mo, yung panalangin na yaon, mag-antay ka lamang, ibibigay ng Diyos ang dasal, ang panalangin, ang tugon doon sa iyong hinihiling. Hambing sa inyong karamdaman, hirap ka na ba sa nararamdaman mo? Magpasalamat ka sa Diyos. Sapagkat kung hindi ka nahirapan, dun sa karamdaman na yaon, hindi ka makakatungo, di mo hahanapin yung lugar na kung saan doon ka makakakuha ng kagalingan. Hindi lamang pisikal, pati na rin ang espiritual. Paano po natin, pag po kasi tayo nanalangin, hindi po tayo po pwedeng manalangin sa Kanya na ang puso mo ay mayroong galit sa kapwa mo. Hindi ka po pwedeng manalangin sa Kanya na pengi pong ganito, pengi pong ganyan. Hindi po. Hindi po ba sa magulang, bilang magulang, yung ating mga anak, kapag nakikita po natin sila na sumusunod doon sa ayon, sa patakaran mo, sa tahanan mo,
napakagaan sa loob mo na ibigay dun sa anak mo kung mayroon man siyang hilingin. At sigurado pinaglalaanan mo yung bagay na yon para dun sa hinihiling ng iyong anak. At kapag mayroon ka namang anak na talaga naman pong napakahirap pasunurin, at kapag ito'y may hiningi, yung anak po na yaon, parang pag humingi sa'yo ng, Mami, kailangan ko ng ganito, para po bang kahit mayroon kang ibibigay, gusto mo pa rin makita ang kanyang pagsusumikap para makuha niya yung kanyang hinihiling. Ganon din po sa ating panalangin. Kung paano tayo nananalangin sa Ama, naroon kalinsabay ng panalangin na yon ay ang ating sakripisyo. Alin po yung sakripisyo? Kapag nanalangin ka sa Kanya, ng buo, bukal sa puso mo, may kababaan loob, at yung sakripisyo na ginagawa mo, tiimbagang inaintay mo yung sagot sa panalangin mo. At sige lang, gawa ka ng gawa. Isang araw, di mo namamalayan, panalangin mo'y tinugon ng Diyos Amang Dakila. Palakpakan po natin ang buhayin na Diyos. Kaya po, bilang tao tayo, magulang sa ating mga anak, gayon ng ating nakikita, mayroon tayong sandali lang, napakabilis nating ibigay kung ano yung hinihiling. Gaano pa kaya ang Amang Dakila? Kapag nakita niya ang puso mong tapat, ang iyong pagsusumakit at pagsusumikap, ang iyong kababaan loob, at may pag-ibig sa puso na nagmula, antayin mo, isang iglap, ibibigay sa iyo ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat, mahal na kapatid. Tama nga po, at tunay na kapag ikaw po ay may hinihingi sa ating Panginoon, kailangan mong magsakripisyo. Amen? Hindi po yung halimbawa nanalangin ka ngayon, gusto mo bukas agad nariyan na. May hiniling ka ngayon, gusto mo mamaya nandyan na. Kailangan magsakripisyo ka muna. Amen? Sabi nga po, kailangan muna ang tagumpay ay paghirapan. Bago mo matamis, ay bago mo makamtan ang tamis ng tagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga minamahal na kapatid. At ngayon naman po, tatawagin ko ang aking kapatid na Dory para po mailahad po ang kaunting paalala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi po ako magbabahagi, kundi may ipaalala lamang po ako sa inyo para po sa kaayusan ng ating banal na gawain. Tayo po ay tumungo sa dakong ito para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Nais ko pong ipaalala sa inyo, una po sa lahat, maaari po bang pakitignan yung mga cellphones ninyo? Wag lamang po basta i-silent mode ito, kundi paki-off po talaga para po hindi maging abala sa sino mang tatayo sa harapan nyo, lalo na po't higit sa oras na pagmemensahe ng ating mahal na Apo Conching. Hinihingi ko po ang pangunawa ninyo. At ito po ay isa pa, sa kalooban po ng Ama, dahil hindi po araw-araw nagkakaroon ng bendisyon, amen po ba? May mga pagkakataon po na kinakaloob ng Ama na magkaroon ng bendisyon. Sino po ang mga baguhan dito sa araw na ito? Yun pong mga baguhan ang maaaring pumila sa ating mahal na Apo Conching. Yung mga bago lamang po. At yung mga datihan naman po, maaari po kayong pumila doon sa mga alagad na napag-atasan. At isa pa po, kapag po sinabi ng mahal na Apo Conching na tayo na, naway wag naman pong mag-una-unahan. Marapatin po na umupo po muna at may mga alagad po na mag-a-assist sa inyo kung paano ang marapat at dapat na gawin. Yung po mga datihan na may marapat na idulog sa ating mahal na Apo Conching, marapatin po ninyo munang umupo, maghintay. Hintayin nyo po muna yung mga nakapila sa kanya na matapos. At kung tapos na po, doon po ay maaari na kayong lumapit. Hinihingi po namin ang mga pangunawa ninyo, mga minamahal na kapatid. Tayo ay nasa banal na gawain, nawa ang disiplina sa ating sarili ay kamtin natin. Sabi nga po,
Sa bawat gagawin natin na marapat para sa Ama, tayo rin po ang makikinabang. Naway nakaunawa po, mga minamahal na kapatid ko, sa oras po ng bendisyon, naway wag naman pong mag-una-unahan. Para po kasi kung kayo po ay nasilayan ninyo, di po ba, para po tayong wala sa banal na gawain, wala sa loob ng dambana. Kapag po sinabi na ng mahal na Apo na tayo na, nag-uunahan po. Sabi nga po, walang nauuna na di nahuhuli, walang nahuhuli na di nauuna. Amen po ba? At nawa nga po ay nakaunawa kayo, mga minamahal na kapatid ko. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tita, sa inyo pong paalala. Maliwanag naman po, mga minamahal na kapatid. Ito po'y para din po sa ating kapakanan, hindi po din para po sa iba lang, kundi sa atin po. Magkakaroon po tayo ng sarili pong disiplina para masigit po nating madama ang ating Panginoon. Amen? Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. At ngayon naman po, tinatawagan ko po ang namumuno po mula sa Valenzuela Chapter, si kapatid na Nora. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay po mga kapatid, tunay na buhay ang Diyos. Ang paksa, panalangin. Tunay po ang panalangin ay siyang sandata ko sa aking buhay. Sa dati ko pong buhay, basta po nagdadasalan ko na wala po, bumubukas lang po sa bibig ko. Subalit, magsimula na ako matuntong sa lugar na ito. Ang panalangin ay hindi basta panalangin. Kinakailangan may tunay na panalangin na nagmumula sa iyong puso, na pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Sa akin, ang panalangin, sabi ko nga po'y tunay na sandata sa aking buhay. Marami pong pagsubok ang dumaan sa buhay ko. At ang pagsubok na ito, ang naging sandata ko'y panalangin. Noong ako po'y wala pa rito sa lugar na to, nagkaroon po ng pagsubok sa buhay ko na kung papaano kilalanin ang masamang espiritu at saka ang banal na espiritu sa sarili po namin tahanan. Noong pong araw, hindi po ako sumasama sa prosesyon ng Quiapo. Subalit, nagkaroon po kami na isang tao na nakasama namin sa bahay na talaga pong iba ang naging sitwasyon niya sa aming buhay. Paiiksiin ko na lang po ito. Noong pong panahon na yon, nakita ko pong itsura niya, nagbabago. Marami pong nagaganap na kakaiba. Nakarating po ako kung saan bundok para tuklasin ko kung papaano ko lalabanan ang masamang espiritu na naroon sa loob ng tahanan namin. Napasok ko po ang kuweba na iba't ibang kuweba ng Mount Manahaw na hindi po ako nagkaroon ng takot anuman dahil ang butas po kasi laki ng ikot ng ventilador na ang likod po tatama sa mga bato. Subalit, tulak na rin po na aking kalooban at ng aking puso at isipan. Wala po akong inuulit-ulit na panalangin kundi ang sumasampalataya. Ang pagka nagkamali po ako ng hakbang, napakalalim po ng babaksakan ko. Subalit ang dahil sa panalangin na yon, na ginagawa ko na puro sumasampalataya at Ama namin, Aba Ginoong Maria, nalalakpasan ko po yun hanggang sa dumating po ang pagkakataon. Yun rin pong taong yun na nag-iiba ang anyo, nag-iiba ang ugali, nag-iiba, nagiging masama, nagiging mabuti. Siya rin po ang isang gabi po, sinabi niya sa akin, pumunta ka ng Quiapo. Sinabi po niya sa akin na Quiapo. Sumunod po ako sa kanya. Pagdating ko po sa Quiapo, nanalangin din po ako.
At ang sabi ko, Ama, tanging ikaw ang makakapag-utos sa akin kung tama o mali ang gagawin ko. Kung ito man po ay iyong bibigay sa akin, kung ano man po ang iaatas niyo sa akin, kayo po, Ama, ang magwika sa akin sa pamamagitan ng pagkakalud ko sa iyong harapan, sa harapan po ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Sa unang taon ng pagsama ko sa prosesyon, pinapasok po ako sa lubid. Siguro po nakikita ninyo kung ano itsura. Unang taon sa lubid po hanggang sa dumating po ang 9 na taon, ginawa ko po iyon. Kaya puro panalangin. Dumating ang pagkakataon na wala po sa amin yung tao. Naging panatag po ang buhay naming mag-anak. Pagtuntong po ng 9 na taon, ng panalangin ko sa mahal na pong Jesus Nazareno, mula paglabas ng simbahan ng Quiapo hanggang sa makabalik na Katapak, nasa loob ako ng lubid, nakakapit. Pagtuntong po ng 9 na taon, inatas po sa akin, umakyat ako sa andas. Subalit nagkaroon po ako ng katanungan, Ama, paano aakyat na andas? Puro po lalaki yan. Pagkatapos po, nag-aagawan po sila sa taas. Sundin mo ako, manalangin ka, maniwala ka, magtiwala ka, ang andas na kinalalagyan ko'y maaakyat mo. Sinunod ko po siya. Nakaakyat po ako sa andas. Ang sabi lang po sa akin, tumuntong, pag sinabing tuntong, tumuntong ka. Habang tumutuntong po ako sa taglalakad sa likod ng mga lalaki, panay po ang aking dalangin, panalangin ko, Ama, wag mo akong pababayaan. Gusto kong mahawakan kahit man lamang damit mo. Sa 9 na taong ko po ito, nakaakyat po ako sa andas at at tumalong ka, akala ko po ipatay ako. Sa pagtalong ko po, panalangin pa rin po ang aking ginagawa. Kaya sabi ko po sa inyo, ang panalangin, siya po ang sandata ko sa lahat-lahat sa aking buhay. Marami akong pagsubok na dinanas. Panalangin, hindi ko man po mabasa ang mga nasa aklat na panalangin, subalit sa puso ko po nanggagaling ang aking panalangin. Hindi po ako nabibigo sa mahal na Ama. Tunay po na ang panalangin ay napakabisa. Napakabisa po maging sa aking karamdaman, sa karamdaman ng aking pamilya, at sa mga taong nakakausap ko. At ang kahulilihan, nagkaroon kami ng kasamahan ng asawa, ICU. Malayo at hindi ko siya mapuntahan. Panalangin din po ang aming binibigay ng bawat isa sa amin. Panalangin din po para sa mga taong may karamdaman. Naniniwala po ako, hindi ko man po ipagdasal ang sarili kong karamdaman. Ipagdasal ko lamang po at ipanalangin ko ang karamdaman ng kapwa ko tao. Didingin ng Panginoon ang kagalingan ng sarili ko. Kaya mga kapatid, ang iiwanan ko sa inyo, gamitin yung sandata sa inyong buhay, ang panalangin. Panalangin nagmumula sa inyong puso. Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Marami pong salamat, Tita Nora. Tama po, tunay na ang panalangin, ang natatangi po nating sandata. Kaya wag po tayong tumugot sa pananalangin, mga minamahal na kapatid, sapagkat ito rin po ang tanging kaparaanan upang makaniig natin ang ating Panginoon. Amen? At ngayon naman po, tatawagin ko ang aking kapatid din na namumuno sa Tondo Chapter, si kapatid na Emma. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Emma. Magandang umaga po sa inyong lahat sa buong kapatiran. Sa mahal na Apo Kunching, sa mga kaalagad, ang may babahagi ko lang po tungkol sa panalangin. Kung tayo po ay nananalangin, dapat po tayo rin ay matutong manampalataya sa ating ginagawang pananalangin. Habang tayo po ay nananalangin, isipin po natin na lahat
ang paghingi sa Kanya ng kung paano niya po ako dinidinig sa tindi ng mga pagsubok, sa tindi ng pasampasan sa mga balikat. Pag ako po pala ay dinaan ko lahat lang sa mga kung ano-ano mga pag-iisip, natataranta po ako, subalit pag ako po'y nanalangin na nagmumula sa puso ko, napakagaang napundalhin. Natutupad po lahat ito. Hindi man sabihin pong natutupad dahil nanalangin po ako sa pera or sa ano, hindi po. Unang-una ko pong dinadalangin lagi ako lalo po ang lugar namin. Nagpapasalamat nga po ako sa Ama dahil sa panalangin niya. Sama-sama po kami ng kawa namin po doon. May nababago na rin po naman, may mga nagaganap din pong hindi namin nakikita nung araw na kahit na po ba hirap na hirap ang katawan sa pag-aakyat po namin, sa pananalangin po namin sa bawat bahay na inaakyatan namin ng Kanyang banal na imahen. Doon po kami nagtitibay at lubos na naniniwala na sasama-sama po namin panalangin. Mababago po ang lugar namin. Hindi na po ako humihingi na matinding panalangin para sa aking mga anak or sa aking kabiyak, sa aking sarili, sa aking mga tunay na kadugo sapagkat alam ko po nang ako'y dalhin niya na rito sa lugar na ito. Lubos-lubos na po akong nananalig at nanampalataya na hindi na niya po ako pababayaan. May mga panalangin pong dinidinig na niya. At ang lubos ko po talagang ipinapanalangin ng ano sa puso ko ay ang aking mga kapatid kay Kristo sa lugar namin na patuloy po silang manalig magtibay kahit sa pamamagitan lang ng aming ginagawa, makilala nila ang mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu. Sa totoo lang po, habang kami po ay nag-aakyat at kami po ay nananalangin, nakakahabag po pala kami nung araw. Doon ko po nakita kung paano po ang tao. Totoo pong nakikita ko labas-masok sa simbahan. Sumasama daw po sa prosesyon. Subalit nang kami po ay nag-aakyat, nakaranasan ko po talaga ito. Kung paano po sila manalangin. Ni paghawak po ng rosaryo, nakakahabag po talaga. Kung paano po usalin ng Ama namin na itinuro pa ng ating mahal na Panginoon, hindi po nila masambit ng tuloy-tuloy kung wala pong kopya. Kung paano po sila dumulog sa pamamagitan ng pag sila po'y pinadudulog namin, wala po kayong maririnig kundi puro pangkabuhayan. Nakakahabag po ang mga tao sa amin, nakamukha po namin nung araw, na kami mo pala ay nananalangin lamang sa pamamagitan lang ng aming labi. Kaya lubos po ang pagpapasalamat ko po sa mahal na Apo Kunching. Kung hindi po siya ginamit sa amin ng mga nagpupunta rito, paano pa po kaya ang mga kasama namin sa aming lugar? Kaya ang pagpupuri ko po at pagpapasalamat sa dakilang Ama, kaprasong panalangin lang po, pagtagos po sa puso nyo, pakikinggan ka po kayo niya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Emma. Napakabuti ng Diyos, napakahiwaga niya, sapagkat dahil nga po siya'y ganap na binuksan ng ating Panginoon, napagtatanto niyo po yung noon at yung ngayon nilang nagiging karanasan. At totoong-totoo nga po sa kanyang pagbabahagi na narinig ko, na kapag po ikaw ay nakadama na sa Diyos, makakalimutan mo ng ipanalangin ang sarili mo. Sapagkat ang laman ng damdamin mo, ang laman ng puso mo, ay yung kapwa mo.
na dahil ikaw ay nabuksan na, nakadama na, parang kontento ka na, napatag ka na alam mong pakikingan ng Diyos ang panalangin mo para sa iba. Amen? Kaya po, mas mabuti pa po na idulog, ipanalangin natin, pag malasakitan natin ang ating kapwa, hindi lang po sa salita, hindi lang po sa gawa, mas mahigit pa po ang panalangin. Amen? Kaya po ngayon, ang susunod ko naman pong tatawagin ay mula po sa Kalamtipe, si kapatid na Miguela. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang katauhan. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya, nasupresa po ako. Talaga pong pag po ang Ama ang kumilos sa bawat isa sa atin, hindi ko po in-expect na magbabaagi ako, subalit Ama, maraming salamat po, tunay pong napakadakila niyo. Tunay pong tayo pong mga anak niya na taus-puso po tayong manalig at manampalataya. Sa kalooban po niya, ang lahat pong ito ay kanyang diringgin. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ang tema po natin, kung papaano tayo manalangin. Sa akin pong nakaraang buhay, may babagi ko po sa inyo mga kapatid. Tunay pong lahat tayo ay marunong manalangin. Subalit, ang pananalangin po pala ay iba. Iba't ibang, ibig ko pong masasabi, yung iba-iba pong tayong nananalangin. Kasi po, tayong mga anak po ng Ama, hindi lang po pala tayo yung nananalangin lang, subalit, kung tayo po pala ay nananalangin, na taus-puso, at ang importante po kasi sa ating pananalangin at pagdulog sa Ama, ay linisin po natin una ang ating mga pagkakasala sa Kanya, kung ano man po ang ating mga nagawang kamalian o pagkukulang, igit po sa lahat sa ating kapwa, ay ito po ay humingi muna po tayo ng tawad sa Kanya. Kasi po nung una pong, hindi ko pa po nakakarating sa dambanang ito, marami po akong, batid po ng Ama, marami po akong pagkukulang, marami pa po akong inaanap sa buhay ko. Subalit, napakapalad po natin mga kapatid, na sa araw na ito, na sabi nga po, ang pananalangin na may kasamang sakripisyo at una po yung pong ating ibigay po natin sa Ama ng buong buo ang ating sarili. Ang lahat po ng ating iniingi o iniiling sa Ama, hindi man po natin sa bibig natin, alam na po niya ang ating pangangailangan. Kanya mga kapatid, lagi po niya tayong inanyayaan, napakapalad po natin, na mayroong isa nga po kontsing na kinalugdan. Kaya, Ama, salamat po at tinakay niyo po kami sa banal na dambanang ito. Marami po akong, marami pong pagpapala at biyayang ibinigay ng Ama sa akin. Magbuhat po nang nakarating ako sa banal na dambanang ito. Kaya mga kapatid, magnilay po tayo sa araw-araw na kung ano man po ang ating na binibigay ng Ama na pagsubok, wag po tayong mangina kung baga po ito pong pagsubok binibigay po niya sa atin. Ito po ay nagiging para po sa akin kasi pag po ang Ama binigyan niya ako ng pagsubok, sabi ko, Ama, salamat po.
Sa pagsubok na ito na binibigay ninyo sa akin, ay lalo po akong napapalapit sa inyo. Kaya mga kapatid, lagi pong iano po sa natin sa puso at isip natin na ang Ama, mahal po niya tayong lahat. Kanya po, wag po tayong magsasawa sa araw-araw na iingi at dudulog sa Kanya. Kaya po mga kapatid, mapalad po tayo na sabi ko nga po, ako bilang batid po ng Ama, puro pasasalamat ang inaalay ko po sa Kanya. Kasi po sa dating buhay ko, napakagulo po ng isip ko, lalo na po hindi nyo po maitatanong, binigyan po ako ng Ama ng isang kabiyak ng puso na hindi po siya Pilipino. Subalit, napakabuti at napakadakila na po ng Ama sa pagharaw-araw at tuwing pong pagpunta ko sa banal na dambanang ito, hindi ko man po ituran kung ano naman po ang lalaman ng puso ko. Alam na po ng banal na espiritu sa katao na normal na po kung ano po ang marapat at nagumugulo sa isip ko. Kaya Ama, salamat po sa pagkakay niyo po sa banal na dambanang ito. Napakapalad po namin na kami pong mga anak niyo ay nakay niyo po sa dambanang ito. Kaya Ama, papurit, pasasalamat po ang ibinabalik ko sa inyo. Batid po ninyo kung gagano po kagala ka sa puso ko. Na sana po, Ama, ito pong inatas ninyo sa amin ay amin pong taus puso po naming magampanan upang sa ganun po ay magalak rin po kayo sa amin kung papaanong lahat ng biyayang binibigay niyo po sa amin, Ama, salamat po. Ganun din po sa iyo po mga kapatid. Tunay pong napakabuti ng Ama, kaya po wagla po tayong magsasawang manalangin, magbata at maghintay. Kung ano po ang ating taus-pusong iniingi, ay wag po tayong ura-uradang yung pong magbata lang po tayo. Ang lahat po ng ating minimiti ay ibibigay po niya na may kasama pong sakripisyo. At ang ating pong sarili ay ibigay po natin sa Kanya upang sa ganun po, ay wag na po tayong mawalay sa Kanyang kalooban. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong ibinahagi. Amen. At ngayon naman po, ang tatawagin ko, mula naman po sa mga tagasunod, si Tito Marcos. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos para kay Tito Marcos. Tito Marcos. Habang hinihintay po natin si Tito Marcos, wala na po. Wala na daw po pala, hindi po siguro kalooban na maibahagi niya po ang kanyang mga pinapanalangin sa kanya at sa kapwa niya. Ngunit ganun pa man po, narito naman po ang ating kapatid na Mami Beth Chico para po ilahad kung paano pa po maibigay ang tamaan tumpak na pananalangin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat, kapatid. Ang tema pong ito ay napag-usapan na natin ang maraming beses, hindi po ba? Kung paano nga po ba tayo magiging malapit sa ating Panginoon. Gusto ko lamang pong itanong ito sa inyo. Ano po ang mangyayari sa isang pamilya na walang komunikasyon ang bawat isa? Sapagkat matapos manggaling sa paaralan o sa trabaho ang mga magulang, mayroon na silang kani-kanilang pinagkakaabalahanan. Habang ang mga anak nasa kwarto, tigi-tigisan ng iPad, yung tatay nanonood ng telebisyon, at yung nanay ay mayroong ginagampan ng iba sa loob ng kanilang tahanan. Ano po ang mangyayari kapag sa araw-araw ay ganito ang senaryo sa isang tahanan? Mabubuklod kaya ang pagkakaunawaan? Mabubuklod kaya ang pagmamahalan? Bakit? Ano ang kulang?
Very good, tita. Purihin ng Ama. Walang komunikasyon. Walang komunikasyon. At ang pamilyang walang komunikasyon, walang nararamdaman sa bawat isa. Sapagkat sa bawat oras ay busy sila. Ngayon po, sa present generation ngayon, kung gusto mong matahimik ang bata, bigyan mo ng iPad. Ang magulang magagawa ng lahat ang gustong gawin sapagkat ang bata ay abala sa paglalaro ng iPad. Subalit, wala po silang kaalaman na merong nadideprive dun sa mga anak nila na hindi nila nakakausap. Hindi nila maramdaman yung pagmamahal ng magulang, yung paalala ng magulang, yung mga salitang magbibigay ng pag-asa ng magulang sa kanilang mga anak dahil wala ng komunikasyon. Amen po ba? Kung ang komunikasyon ay mahalaga sa isang tahanan upang mabuklod ang pagmamahalan, lalo't higit ang komunikasyon ng bawat anak sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya upang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, dapat meron tayong regular na komunikasyon sa Kanya. At ano ang regular na komunikasyon natin sa Panginoon? Makikipag-communicate tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. The more you communicate, lalo kang magiging close sa ating Panginoon. Sapagkat magbubukas ka sa Kanya ng puso sa puso. Ang nilalaman ng puso mo na hindi mo nasasambit sa kapwa mo ay masasambit mo sa Panginoon. At sa ganung kaparaanan, nagkakaroon kayo ng tinatawag na closeness. So ang magbibigay ng closeness between tao and God ay ang komunikasyon. At ang pinakamabisang komunikasyon upang ito'y magkaroon ng kaganapan ay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ang tanong ay ito, magiging close ba kayo ni God kung hindi kayo makikipag-communicate sa Kanya? At ang komunikasyon ay sa pamamagitan ng panalangin. Sa makatuwid, kung hindi tayo nananalangin sa Panginoon, hindi natin madarama ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya't ang komunikasyon ay mahalaga. Magiging ganap ang pagkilala sa atin ng Panginoon kung tayo ay ganap na makikipag-usap sa Kanya. Subalit ang tanong, sa loob ng 24 na oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon, gaano kakatagal nakikipag-usap sa Kanya? Sa 24 hours na ibinibigay sa atin. Palad na sa isang anak ng Diyos na makipag-usap sa Kanya sa loob ng 30 minutes. Ang iba nga sa atin ay wala pa. Lalo na po nang hindi pa tayo nakakarating sa banal na lugar na ito. Kumustahin natin ang ating pakikipag-usap sa Panginoon. Umaabot ba tayo ng 30 minutes? Yung iba nga, wala. Totally. Pagkamulat ng mata, nagdaan ng maghapon, sa kaabalahan na nila sa maghapon, ni hindi man lamang naalalang makipag-usap sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, hindi naman kailangang lumuhod tayo ng 3 oras upang tayo makipag-communicate sa Kanya. Hindi naman kailangan tayong magbabad sa simbahan upang tayo makipag-communicate sa Kanya. Mga kapatid, yun po ay ilan lamang sa mga lugar kung saan tayo makikipag-communicate sa Kanya. Subalit kung ganap natin kilala ang Panginoon at may naipunla na ang Panginoon sa ating buhay, sa bawat minuto, nakikipag-usap siya sa atin at tayo man ay dapat makipag-usap sa Kanya. Amen? Kagaya nga po ng naibahagi ko na, sandali lang po, naibahagi ko na, nung wala po ako dito, ang laman ng isip ko ay puro trabaho. Subalit nang ako'y makarinig ng aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, mayroong isang malaking pagbabagong naganap sa kaisipan ko. Ano po iyon? Bakit po pagmulat ng mata ko, hindi ko po ito itinataas ang sarili ko, kundi gusto ko lamang pong ipahiwatig sa inyo ang magagawang hiwaga ng Panginoon sa buhay ninyo. Bakit po pag namulat yung mata ko sa hating gabi at ako ay mawiwiwi, pag upo ko po sa pagwiwi ko, nagdadasal po agad, automatic ang isip ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, isa po iyan sa biyaya
na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, na ng ating relasyon sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin ay hindi niya pinuputol. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ko na po kahabaan, ang panalangin ay napaka-powerful. Lahat po ng mga problema natin na pinagdadaanan sa buhay, tama Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo, may kulang kung bakit hindi pa nagkakaroon ng kaganapang magkaroon ng solusyon ng mga problema mo sa buhay. Ano po ang kulang? Komunikasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Subalit, kung tayo man ay nananalangin, ito po'y nabanggit ko na, wag naman po tayong manghinawa. Nakaraka-raka, ang panalangin natin, gusto agad natin magkaroon ng katugunan. Tama. Ang mensahe ng banal na Espiritu, may mga pagkakataon na meron tayong tinatawag na instant response to our prayer. Meron karakarakang tinutugon ang Panginoon, pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya't magpuri ka't magpasalamat. Merong nakita sa iyo si God, kaya yung kahilingan mo at panalangin may pinagkaloob agad sa iyo. Subalit merong mga pagkakataon na medyo nadidelay ang katugunan ng Panginoon sa ating panalangin. Subalit huwag kang manghihinawa. Maaaring tinitingnan lang ni God ang iyong ganap na pananalig at paninimpalataya sa Kanya kung marunong kang maghintay. Subalit magpakatapat ka sa Kanya. Siguradong sigurado, meron lamang siyang mas magandang planong inilalaan para sa iyo. Para mas maging maganda ang tugon sa panalangin mo. Hintayin mo kapatid, maghintay ka ng may katapatan. Ang sagot ni God sa panalangin mo ay ibibigay sa iyo sa takdang panahon, sa takdang oras. Amen? At yung pangatlo, ang Diyos ay hindi natutulog. Huwag niyo pong sabihin na si God, bakit ganun? Dasal ako ng dasal, hindi ako pinapakinggan. Nakikinig po siya lagi. Kaya nga lang po, sabi ko sa inyo, mayroon siyang kaparaanan ng pagtugon. At yung pangatlong pagtugon niya, maaaring magtampo kayo sa Kanya, sapagkat talagang hindi ibibigay. May dahilan si God kung ba't niya ibibigay. Ano kaya ang dahilan? Anak, hindi makabubuti sa iyo. Pag binigay ko sa iyo ang hinihiling mo, may maaaring mangyari pag ibinigay ko. Kaya mamarapatin kung hindi ko na ibigay sa iyo para hindi ka makaranas na masigit pang pagdurusa. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kanyang tainga ay hindi niya tinatakpan ng bulak para hindi marinig ang panalangin mo. Laging bukas ang kanyang tainga. Kaya lamang mga kapatid, matuto tayong magtiwala, matuto tayong maghintay sapagkat ang Panginoon may laging tugon sa ating mga panalangin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, at maraming salamat din po sa lahat ng nagbahagi.